Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Si Manong Benito ay 53 taong gulang. Mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang anak sa kolehiyo dahil maagang namatay ang kanyang asawa dahil sa panganganak. Simula noon ay hindi na siya nag-asawang muli sapagkat ang pangarap niya mapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral na lamang ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Tay, di mo ba ako bibigyan ng baon ko? Inis sa tanong ni Kali sa kanyang ama. Naubos mo na ba yung ibinigay ko sa yung ng Lunes, anak? Ani ni Benito. Ano ba naman yan, Tay? Sinabi ko sa inyo, di ba, na may binabayaran kaming project sa school? So anong gusto mo? Hindi na ako kakain o hindi ako magbabayad ng school project ko? Saan ni Khalil? Napatingin na lamang si Benito sa kakarampot na pera na naiwan sa kanyang wallet. Napabuntong hininga na lamang siya habang inaabot ang huling pera ng kanyang hawak. Ayan anak, mag-aral ka mabuti ha. Huling pera na kasi natin yan, lalo na ngayon. Alam mo naman, mahina ang kita. Lalo na may paparating na bagyo, kaya mahirap lumaot. Oo na, ang dami mo pang sinasabi eh. Hinablot ni Khalil ang pera mula sa kamay ng kanyang ama at umalis na sa kanilang bahay. Pilit na lamang ngumiti si Benito sa kanyang sarili sapagkat hindi na niya nagugustuhan ang ugali ng kanyang anak. Ngunit pinapalagpas niya iyon dahil baka dahilan lamang yun na stress si Khalil dahil sa pressure sa college. Malalagpasan ko rin to. Pampalakas ang loob na ani ni Benito sa kanyang sarili habang nakatingin sa larawan ng kanyang asawa. Nang makaalis na si Khalil ay kumain na rin si Benito upang magtungo sa dalampasigan upang ayusin ang kanyang pangka sapagkat maaga siyang lalaot kinabukasan upang kumita ng malaking pera dahil naubos na ang kanyang salapi at kailangan niya kumita upang may maibigay siya sa kanyang anak na nag-aaral. Nang makarating siya ng dalampasigan ay nakita niya roon ang kanyang kumpare na kaparehas niyang mangingisda. Inaayos din nito ang kanyang pangka at iba pang mga gagamitin na kagamitan sa paglaot kinabukasan. O pare, kakatapos mo lang lumaot kaninang madaling araw. Lalaot ka na naman ba mamayang hapon? Tanong ni Ken sa kanyang kumpare. Hindi pare, aayusin ko lang yung mga gagamitin ko sa paglaot mamayang madaling araw. Maaga kasi ako lalaot dahil alam mo na kailangan ko kumita ng malaking pera. Lalo na at malapit na magtapos sa kolehiyo ang nag-iisa kong anak. Sambit ni Benito. Oo nga pala pare, malapit ka na makapag-graduate. Buti ka pa pare, dahil ako, nasa elementarya pala ang anak ko. Naku pare, sobrang hirap nga mapag-aral sa kolehiyo. Buti na lamang at isa lang ang anak ko. Dahil kung sabay-sabay sila magkokolehiyo, baka masisiraan na ako ng bait. Pabilong saan ni Benito. Di bale, at masipag naman na bata si Khalil. Nakita ko siyang lumaki at puro award siya since elementary. Sigurado ako na hanggang ngayong kolehiyo ay ganoon pa rin ang inyong anak. Napangiti na lamang na mapait si Benito dahil naalala niya ang mga naging asal ni Khalil nitong mga nakaraang mga araw at malayong malayo na ang dating ugali ng kanyang anak kung ikukumpara niya ang ugali ng anak niya ngayon. Buti na lamang at masipag mag-aral ang aking anak. Pilit na saan ni Benito. Sobrang proud mo siguro sa iyong anak. Siya na lamang ang meron ako. Nais ko bigyan siya ng magandang buhay at ang edukasyon na lamang na yun ang magiging susi roon. Yun lamang ang kaya ko ipamana sa kanya. Kaya sisiguraduhin ko na hindi siya gagaya sa akin na elementary lang ang natapos. Nakangiting sambit ni Benito. Nagpatuloy magkwentuhan ng dalawang magkumpare hanggang sa natapos sila ang kanilang gagawin. Nangutang si Benito ng pera sa kanyang kaibigan upang makabili ng manok na uulamin nilang dalawa ng kanyang anak. Na makauwi siya ay nagluto na siya ng hapunan. Upang kakain na lamang si Khalil pag uwi niya galing eskwelahan, nauna na siyang kumain at nagpahinga na dahil kinabukasan ay maaga pa siyang lalaot.
Maagang nagising si Manong Benito upang lumaot. Nakita niya na mahimbing na natutulog ang kanyang anak, kaya hinayaan na lamang niya ito matulog at nagtungo na sa dalampasigan. Ilang oras ni sa laot si Manong Benito bago siya nagpasya na ibenta na ang mga nahuli niyang isda sa palengke. Tanghali na rin nang matapos si Manong Benito at ang nais na lamang niya ay makapagpahinga. Hindi mapawi ang mga ngiti sa kanyang labi habang binibilang niya ang mga pera na kanyang pinagkakitaan. Habang pauwi na si Manong Benito ay nakita niya ang dating kaaway ni Khalil na papalapit sa kanya. "Manong!" "Bakit?" tanong niya sa binata. "Alam po ba ninyo kung nasaan ang anak ninyo?" Nakangising saan ni David. Sa unang sinabi pa lamang ni David ay ramdam na ni Benito na sisiraan nito ang kanyang anak, kaya hindi na sana siya nais sa pakinggan pa ang binata. "Sabihin mo na ng diretso ang gusto mo sabihin. Alam po ba ninyo yung anak nyo ay nandoon sa kanto, nakikipag-inuman sa mga tambay? Sure ako na nagpaalam siya sa inyo na papasok sa eskwelahan, pero nandoon siya, nagbibisyo." Ani ni David. "Pagod ako, David. Huwag mo sayangin ang panahon ko." Saad ni Benito at pumasok na sa loob ng kanyang bahay. Hindi na niya pinakinggan pa ang sinabi ng binata at nagpahinga na sapagkat pagod siya dahil sa kanyang paglaot. Nais niya na bawiin ang lakas niya kaya natulog siya agad na makauwi siya. Sa mga lumipas na mga linggo ay maagang umalis si Manang Benito upang lumaot. Kapag uuwi naman siya ay pagod na siya. Pagdating rin ng hapon ay lumalaot siya. Nagdadoble kayod siya dahil malapit na graduate ang kanyang anak. Alam niya na kailangan niya ng malaking pera dahil malaki ang gastos sa kolehiyo. Isang araw na matapos si Benito na lumaot ay naglalakad na siya pauwi ng kanilang bahay pagkatapos niya ibenta sa palengke ang kanyang mga hinuling isda. Nakita niya ang kanyang anak na nakikipag-inuman sa tambay. "Khalil!" Hindi lubos maitindihan ni Benito ang kanyang mararamdaman na makita ang kanyang anak na hindi pumasok sa eskwela at pinili na tumambay kasama ang mga walang direksyon sa buhay. "Tay, di ba kumuha ka sa akin ng 5,000 kahapon? Kasi sabi mo may group project kayo. Bakit nandito ka ngayon? Nakikipag-inuman sa mga tambay na to?" Galit na tanong ni Benito sa kanyang anak. "Ano ba yan, tay? Ang ingay-ingay mo naman." Inis na saan ni Khalil. "Aba, bastos kang bata ka. Bakit ba? Hindi mo naman to buhay ah. Bakit ba pakialam ka ng pakialam sa buhay ko? Akala mo ba madali lang kitain ang pera na mga binibigay ko sa'yo? Dugo at pawis ko lahat ng yon. Ginagawa ko ang lahat para mabigyan ka ng maginhawa na buhay. Tapos ganito lang ang gagawin mo? Sisirain mo ang buhay mo?" Ani ni Benito. "Alam mo, walang namilit sa'yo na bigyan ako ng maginhawang buhay. Ano? Pagkatapos ko graduate, ay ako lang ang magtatrabaho para sa'yo? Gagawin mo akong alila, tapos ikaw lang makikinabang sa bawat magiging sahod ko? Hoy, hindi na oy!" Sambit ni Khalil. "Khalil, kailan ka ba naging ganyang kabastos sa akin?" Galit na saad ni Benito. Tinignan niya ang kanyang anak. Tila ba hindi na makilala ni Benito ang kanyang sariling anak. Malayo na ito sa marespeto niyang anak. Hindi na niya lubos na makilala si Khalil. "Umalis ka na dito. Ipinapahiya mo ko sa mga barkada ko." Inis na saan ni Khalil at itinapon ang bote na walang laman na alak sa kanyang ama. Nasugata si Benito sa kanyang paa dahil sa tumalsik na bubog. Ikinuyom niya ang kanyang palad at umalis na lamang sapagkat pinagtitinginan na sila ng mga tao at ayaw na niya na mas lumaki pa ang ugali. Kakausapin na lamang niya ang kanyang anak kapag umuwi na ito sa kanila. Nilisan ni Benito ang kanyang sugat na makauwi siya at inintay ang kanyang anak na umuwi. Halos 12:00 na rin ng hating gabi na makauwi si Khalil na lasing na lasing. "Bakit ngayon ka lang umuwi?" Galit na saad ni Benito. "Ano ba? Ang ingay-ingay mo.
Ani ni Khalil. Tignan mo nga yung sarili mo. Lasing na lasing ka. Gusto mo ba talaga sirain ang kinabukasan mo? At kailan ka pa naging ganyan, Khalil? Wala ka nang paki doon. Nagtatrabaho ako araw-araw para lang may pantustos sa pag-aaral mo. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para masigurado na makapagtapos ka ng pag-aaral. 1 taon na lang graduate ka na ng kolehiyo, pero itatapon mo yon para sa mga bisyo na yan. Hindi mo na ba naiisip ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Sambit ni Benito. Lahat ng ginagawa mo sakripisyo ay obligasyon mo yon bilang magulang. Kaya wag mong ibibigay sa akin ang lahat ng ginawa mo. Ani ni Khalil. Ayan na lang ba talaga ang susukli mo sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Halos maiyak-iyak na tanong ni Benito. Tinignan ni Benito ang kanyang anak, halos hindi niya lubos maisip na hantong sa ganoong punto ng buhay ni Khalil. Ikaw ang nagkusa. Hindi ko hiniling sa'yo lahat ng bagay na ito. Inis na saad ni Khalil. Anak, bakit ka ba naging ganyan? Hindi na napigilan ni Benito na mapigilan ang mga luhang nagbabadyang lumabas mula sa kanyang mga mata. Hinayaan lamang niya ito umagos hanggang naramdaman na lamang niya na basa na ang kanyang damit dahil sa mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga luha. Kung ayaw mo ko dito, lalayas na lang ako! Saad ni Khalil at naglagay siya ng kaunting gamit sa kanyang bag at umalis na. Hindi na nagawa pang pigilan ni Benito ang kanyang anak na maglayas. Pinagmasdan na lamang ni Benito na maglaho ng binata mula sa kanyang paningin. Nang tuluyan nang makaalis ang binata ay hindi na napigilan pa ni Benito na mapahagulhol sa sahig. Hindi na malayo ni Benito na nakatulog siya kakaiyak. Sa mga sumunod na mga araw ay tuluyan nang hindi na umuwi si Khalil sa kanilang tahanan. Nais hanapin ni Benito ang kanyang anak, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili sapagkat nais niya na malaman ni Khalil ang pagkakamali na nagawa niya. Kaya tinuon ni Benito ang kanyang sarili sa paglalaot upang makaipon ng sapat na pera kapag nais muling bumalik ni Khalil sa pag-aaral. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasira ang makina na nagpapaandar sa maliit na bangka ni Benito. Ilang araw siya nagpalutang-lutang sa dagat nang walang sapat na tubig at pagkain. At makalipas ang 1 linggo ay natagpuan na lamang siya ng kanyang mga kapwa mangingisda sa gitna ng dagat habang nangingisda sila na wala nang malay sa kanyang bangka. Kaya mabilis na siyang inilipat sa kanilang bangka at dinala sa ospital. Nang magising si Benito ay nakita na lamang niya sa kanyang dagat ang anak niya na umiiyak. Magang-maga ang mga mata nito. Anak, nangihinang saad ni Benito. Tay, akala ko ay mawawala na kayo sa akin. Sorry po tay sa mga kasalanan na nagawa ko sa inyo. Pangako, hindi ko na po inuulit-ulitin. Magtitino na ako at tatahak sa tamang landas. Babalik na ulit ako sa pag-aaral. Naiiyak na saad ni Khalil. Paano mo nalaman na nandito ako sa ospital? Umuwi po ako kahapon sa bahay, tay. Nagkakagulo na kahapon sa bahay dahil natagpuan ka raw na palutang-lutang sa dagat. Nung nalaman ko kalagayan mo, agad ako nagtungo dito sa ospital. Saad ni Khalil. Totoo ba yung sinabi mo, anak? Aayusin mo na ang buhay mo at babalik ka na sa pag-aaral? Opo, tay. 2 na lamang tayo sa buhay. Hindi ko agad nakita ang mga sakripisyo mo para sa akin. Sisiguraduhin ko na this time, hindi na ako tatahak sa maling landas at lagi na ako makikinig sa inyo. Sambit ni Khalil. Marahan na niyakap ni Benito ang kanyang anak at hindi na niya napigilan na maluha. Sapagkat sa wakas, sa pagkakataong yon ay nakita rin ni Khalil ang paghihirap niya para sa kanya. Sa paglabas si Benito ng ospital, tila muling nagbukas ang isang bagong mundo para sa mag-ama.
Hindi man nawala ang mga bakas ng pagod sa katawan ni Benito, kapalit naman ito ang panibago sigla sa kanyang puso. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya muli ang dating Khalil, ang batang minsan nangangako sa kanyang ina na magiging mabuting anak. Araw-araw na inalalayan ni Khalil ang ama, hinahatid sa check-up, inihahanda ang pagkain at tinutulungan sa gawaing bahay. Kung noon ay puro yabang at init ng ulo ang dala niya, ngayon ay kapakumbabaan at paggalang ang nangingibabaw. Hindi nagtagal bumalik si Khalil sa kolehiyo. Ngayong alam na niya ang halaga ng sakripisyo ng kanyang ama, bawat hakbang papunta sa paaralan ay may dalang pasasalamat. Hindi na siya bumitaw at sa loob ng 3 buwan natapos niya ang lahat ng kailangan para makapagtapos. Dumating ang araw ng graduation, nakasakay si Benito sa wheelchair, bahagyang nangihina pa, ngunit may ningning sa mata. Nakasuot si Khalil ng toga, nakaayos at matatag na muli ang kanyang pagtanaw sa buhay. Habang tinatawag ang pangalan niya, napatingin si Khalil sa ama at doon niya nakita ang luhaang ngiti. Ang ngiting ilang beses nang nawala, ngunit ngayong bumabalik na. Pag-abot niya ng diploma, tumakbo si Khalil pababa at niyakap si Benito na mahigpit. Halos madurog sa yakap ang lalaking buong buhay niya ay mahal siya higit pa sa sarili. Tay, diploma niyo to. Kasama pangalan niyo dito. Mahinang sabi ni Khalil. Sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa, pinisil ni Benito ang balikat ng anak. Anak, hindi ko inasahan ang yaman. Hindi ko inasahan ng ginhawa. Ikaw lang ang panalangin ko. At ngayong nakikita kitang nakatayo dyan, kumpleto na ako. Makalipas ang ilang buwan, natanggap si Khalil sa isang malaking kumpanya. Hindi man marangya pero sapat upang mapunuan ang mga pagkukulang at masimulan ang panibagong yugto bilang responsableng anak. Ang dating bangkang halos ikalunod de Benito ngayon ay hindi na masyadong ginagamit dahil si Khalil naman ang nagpabalik ng alaga at pagmamahal. Linggo-linggo tuwing inaabot ng araw ang ibabaw ng dagat, makikita silang magkasama hindi upang magtrabaho kundi upang maglakad-lakad, magkwentuhan at tumawa na para bang ibinalik sa kanila ang mga panahong nawala. At sa dulo ng bawat araw, madalas sabihin ni Benito ang mga salitang hinding-hindi malilimutan ni Khalil. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang naligaw. Ang mahalaga, marunong bumalik. At yon ang naging aral ng kanilang buhay na ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi nasusukat sa pera, hindi sa aral, hindi sa tagumpay, kundi sa kakayahang patawarin, tanggapin at muling yakapin ng anak na minsang nawala. Sa wakas, mag-ama silang muling kumpleto at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang unos, tahimik ang puso nila at payapa ang kanilang bukas. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!